Sa mundong puno ng ingay at flex culture, paano nga ba makakamit ang tunay na yaman na hindi nakikita sa social media post? Sa videong ito, matutuklasan mo ang mga sikreto ng invisible wealth, stealth saving, at silent asset accumulation. Mga praktikal na hakbang na kayang sundan ng bawat Pilipino. Siguraduhin mong tapusin ang video dahil ang impormasyon sa dulo ang magbibigay sa iyo ng daan patungo sa financial freedom. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Chapter 1. Ang Invisible Wealth Mindset. The Exit from Flex Culture. Sa panahon ngayon, parang naging normal na ang flex culture. Scroll ka lang sa Facebook o Instagram, makikita mo agad ang mga kapitbahay, kaklase, o kaibigan na nagpo-post ng bagong sapatos, bagong cellphone, o bagong kotse. May mga nagdi-dinner sa mamahaling restaurant, may mga nagta-travel sa ibang bansa, at syempre, may mga nagpipicture na nakaporma na parang artista. Pero ang tanong, lahat ba ng yan ay tunay na yaman? O minsan, balat kayo lang para magmukhang successful? Dito pumapasok ang konsepto ng invisible wealth. Ang yaman na hindi nakikita, ang perang hindi ginastos sa luho, ang ipon na tahimik lang na nakatago sa bangko. Kung tutuusin, mas mabilis yumaman ang taong naka-uniforme lang araw-araw o simpleng t-shirt at jeans kaysa sa taong laging nakaporma pero baon sa utang. Bakit? Dahil ang simpleng tao, hindi niya iniisip kung ano ang sasabihin ng kapitbahay. Ang iniisip niya, magkano ang nasa bangko. Ang taong nakaporma, madalas iniisip kung paano siya magmumukhang mayaman kahit wala naman talagang laman ang bulsa. Ang tawag dito ay lifestyle inflation. Yung habang tumataas ang kita, tumataas din ang gastos, kaya kahit lumalaki ang sweldo, hindi lumalaki ang ipon. Isipin mo na lang, may isang empleyado na kumikita ng 30,000 pesos kada buwan. Kung simple lang siya, naka-uniforme sa trabaho, kumakain ng baon, at hindi mahilig sa gadgets, kaya niyang magtabi ng 10,000 pesos buwan-buwan. Sa loob ng isang taon, may 120,000 pesos na siya. Samantalang yung isa, kumikita rin ng 30,000 pesos, pero mahilig mag-flex. Bili ng bagong cellphone, bili ng branded na sapatos, kain sa mamahaling restaurant, at syempre, post sa social media. Ang ending, wala siyang naiipon. Ang masakit pa, minsan, utang pa ang pinambayad sa luho. Kaya kahit pareho ang kita, magkaiba ang resulta. Ang invisible wealth mindset ay tungkol sa pag-prioritize ng tunay na yaman kaysa sa panlabas na anyo. Hindi mo kailangan ipakita sa mundo kung gaano ka kayaman. Ang mahalaga, ikaw mismo alam mo na may ipon ka, may emergency fund ka, at may investments ka. Hindi mo kailangan ng validation ng kapitbahay. Ang kailangan mo ay peace of mind na kahit mawalan ka ng trabaho bukas, may pera kang masasandalan. Kung gusto mong simulan ang invisible wealth mindset, kailangan mong burahin ang lumang paniniwala na ano kaya ang sasabihin ng kapitbahay. Palitan mo ito ng magkano kaya ang nasa bangko ko. Dahil sa huli, hindi naman ang kapitbahay ang magbabayad ng bills mo. Hindi naman sila ang tutulong sa iyo kapag nagkasakit ka. Ikaw at ang ipon mo ang magliligtas sa iyo. Kaya mas mabuti ng tahimik pero may laman ang bank account kaysa maingay sa social media pero wala palang pera. Sa lokal na konteksto, napakaraming Pilipino ang nahuhulog sa balat kayo na pamumuhay. Yung tipong gagastos ng malaki para lang magmukhang successful online. May mga nagpapagawa ng photoshoot para sa birthday, may mga nagre-rent ng kotse para sa pictorial, may mga bumibili ng mamahaling bag kahit installment. Ang ending, stress sa pagbabayad ng utang. Ang invisible wealth mindset ay kabaliktaran nito. Hindi mo kailangang magpakitang tao. Ang tunay na success ay yung tahimik na nag-iipon, nag-i-invest, at nagbubuo ng future ng hindi ipinapakita sa lahat. Kung gusto mong maging practical, ito ang isang specific na hakbang.
simulan mong i-track ang lahat ng gastos mo. Tingnan mo kung saan napupunta ang pera. Kapag nakita mong malaki ang napupunta sa luho, bawasan mo. Mag-set ng budget para sa essentials, kuryente, tubig, pagkain, transportasyon. Tapos, maglaan ng fixed percentage para sa ipon. Halimbawa, 20% ng sweldo mo, diretso sa savings. Hindi mo gagalawin, hindi mo ipopost, hindi mo ipapakita kahit kanino. Invisible wealth yan. Habang tumatagal, lalaki ang ipon mo nang hindi mo namamalayan. Isipin mo rin ang epekto nito sa mental health. Kapag naka-invisible wealth mindset ka, hindi ka pressured na makipagsabayan sa iba. Hindi mo iniisip kung bakit yung kaibigan mo may bagong kotse o bakit yung pinsan mo nakapag-travel sa Japan. Ang iniisip mo, ikaw ay steady, ikaw ay secure, at ikaw ay may plano. Hindi ka natataranta sa comparison game. Ang focus mo ay sa sarili mong growth, hindi sa validation ng iba. Kung tutuusin, ang invisible wealth mindset ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa disiplina, humility, at long-term vision. Kapag natutunan mong i-prioritize ang invisible wealth, mas magiging malaya ka. Hindi ka alipin ng flex culture. Hindi ka stress sa utang. Hindi ka dependent sa validation ng social media. Ikaw ay tahimik na nagtatayo ng pundasyon para sa future mo at ng pamilya mo. At dito mo makikita ang tunay na definition ng yaman. Hindi ito yung dami ng likes sa post mo. Hindi ito yung dami ng branded items sa cabinet mo. Ang tunay na yaman ay yung peace of mind na kahit anong mangyari, may pera kang masasandalan. Ang tunay na yaman ay yung freedom na hindi mo kailangan magtrabaho ng sobra-sobra dahil may ipon ka na. Ang tunay na yaman ay yung invisible wealth na hindi nakikita ng iba pero ramdam mo sa sarili mo. Kaya simula ngayon, piliin mo ang invisible wealth mindset. Piliin mong maging simple, piliin mong mag-ipon, piliin mong mag-invest. Huwag mong hayaan na ang flex culture ang magdikta ng buhay mo. Dahil sa huli, hindi naman ang kapitbahay ang magbabayad ng bills mo. Ikaw at ang invisible wealth mo ang magliligtas sa'yo. At kapag dumating ang panahon na kailangan mo ng pera, doon mo mararamdaman ang tunay na yaman. Yung tahimik, yung invisible, pero siguradong nandyan para sa'yo. Chapter 2. Ang Stealth Saving System. Automatic Financial Privacy. Sa kultura natin bilang mga Pilipino, natural na ang pagiging bukas sa pamilya. Kapag may pera ka, parang automatic na may expectation na tutulong ka. Kapag may ipon ka, parang may pressure na ipakita or ibahagi. At kapag nalaman ng iba na may hawak kang pera, minsan nagiging magnet ka ng mga utang na walang bayaran. Kaya napakahalaga ng stealth saving system. Isang paraan ng pag-iipon na tahimik, invisible, at protektado mula sa mata ng iba. Hindi ito pagiging madamot, kundi pagiging matalino. Dahil ang pera na hindi nakikita ng iba, yun ang tunay na nakakapagbigay ng freedom sa iyo. Ang konsepto ng stealth saving ay simple. Pay yourself first, pero gawin itong invisible. Ibig sabihin, bago mo paggastusin ang sweldo mo sa bills, pagkain o luho, unahin mo muna ang ipon. Pero hindi lang basta ipon na nakalagay sa savings account na may ATM card. Ang stealth saving ay tungkol sa pagtatago ng pera sa isang lugar na hindi madaling ma-access, hindi madaling makita, at hindi madaling maubos. Kapag alam ng tao na may pera ka, madalas may lalapit para manghiram. At bilang Pilipino, mahirap tumanggi, kaya ang solusyon, huwag mong ipaalam, huwag mong ipakita. Hayaan mong ang ipon mo ay manatiling sikretong yaman. Isipin mo na lang, may isang empleyado na kumikita ng 20,000 piso kada buwan. Kung diretso niyang inilalagay ang 5,000 piso sa isang hiwalay na digital bank account na walang debit card, invisible ang ipon niya. Hindi niya ito nakikita sa main account, hindi niya ito nagagalaw, at hindi rin ito alam ng iba. Sa loob ng isang taon, may 60,000 piso na siyang naitatabi. Tahimik, steady, at walang stress.
Samantalang kung nasa main account lang ang ipon, madali itong magalaw. Kapag may kamag-anak na nanghihiram, makikita mo agad na may balance ka, kaya mahirap tumanggi. Ang stealth saving ay parang invisible shield laban sa pressure ng pamilya at kapitbahay. Ang actionable step dito ay malinaw, mag-set up ng automatic transfer tuwing sahod. Halimbawa, kung ang sahod mo ay pumapasok sa payroll account tuwing 15th at 30th, mag-set ka ng automatic transfer na 20% ng sahod mo ay diretso sa hiwalay na digital bank. Piliin mo yung bank na walang debit card, walang physical branch na madaling puntahan, at ideally, may mobile app lang. Ang ganitong setup ay parang invisible vault. Hindi mo ito nakikita araw-araw, kaya hindi ka natutokso. Hindi rin ito madaling ma-access ng iba, kaya protektado ka sa guilt trip na madalas nangyayari sa pamilya. Sa lokal na konteksto, alam natin na normal sa kultura natin ang tinatawag na utang na walang bayaran. Kapag nalaman ng kamag-anak na may pera ka, madalas may lalapit para manghiram. At bilang mabuting kapatid, pinsan o kaibigan, mahirap tumanggi. Pero ang ending, ikaw ang nauubos. Ikaw ang nauubos ng pera, ikaw ang nauubos ng energy, at ikaw ang nauubos ng peace of mind. Ang stealth saving ay hindi pagiging madamot. Ito ay protection. Protection laban sa guilt trip, protection laban sa pressure, protection laban sa pagiging ATM ng pamilya. Kapag invisible ang ipon mo, mas madali kang makakapagsabi ng, wala akong extra. At technically, totoo naman. Dahil ang pera mo ay nakatago sa invisible vault na hindi nila alam. Isipin mo rin ang psychological benefit ng stealth saving. Kapag alam mong may pera kang nakatago, mas relaxed ka. Hindi ka natataranta sa bills, hindi ka natataranta sa emergencies, at hindi ka natataranta sa utang. Pero dahil invisible ito, hindi ka rin natutokso na gastusin. Hindi mo ito nakikita sa main account, kaya hindi mo iniisip na may extra ako, bili na lang ako ng bagong cellphone. Ang stealth saving ay parang trick sa utak mo. Kapag hindi mo nakikita, hindi mo iniisip. Kapag hindi mo iniisip, hindi mo ginagalaw. At habang hindi mo ginagalaw, lumalaki ito ng tahimik. Kung gusto mong maging practical, ito ang step-by-step na pwede mong gawin. Una, pumili ng digital bank na may magandang interest rate at walang debit card. Sa Pilipinas, marami nang lumalabas na ganitong options. Pangalawa, mag-set ng automatic transfer tuwing sahod. Halimbawa, kung ang sahod mo ay 20,000 pesos, mag-set ng transfer na 4,000 pesos diretso sa digital bank. Pangatlo, huwag mong i-link ang account na ito sa GCash o PayMaya. Hayaan mong maging hiwalay, invisible, at untouchable. Pang-apat, huwag mong ipaalam kahit kanino na meron kang ganitong account, kahit sa pamilya, kahit sa kaibigan, kahit sa partner. Ito ang sikretong ipon mo. At panghuli, huwag mong tingnan araw-araw. Hayaan mong lumago ng tahimik. Kapag dumating ang panahon na kailangan mo ng pera, doon mo lang ito bubuksan. Sa kultura natin, madalas may guilt trip na nangyayari. Kapag may pera ka, may expectation na tutulong ka. Kapag hindi ka tumulong, sasabihin ng iba na madamot ka. Pero ang hindi nila alam, may sarili ka ring pangangailangan. May sarili ka ring future na pinaghahandaan. Ang stealth saving ay paraan para protektahan ang sarili mo laban sa ganitong pressure. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa lahat kung bakit hindi ka makakapagpahiram. Ang kailangan mo lang ay invisible system na magtatago ng ipon mo. At sa huli, ikaw ang makikinabang. Ikaw ang may peace of mind. Ikaw ang may freedom. Ikaw ang may control. Kung tutuusin, ang stealth saving ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa boundaries. Ito ay tungkol sa paglalagay ng limit sa kung ano ang kaya mong ibigay at kung ano ang dapat mong itabi para sa sarili mo. Kapag natutunan mong mag-stealth save, mas magiging empowered ka. Hindi ka natataranta sa utang, hindi ka pressured sa pamilya, at hindi ka dependent sa validation ng iba. Ikaw ay tahimik na nagtatayo ng future na hindi nakikita ng iba, pero siguradong mararamdaman mo kapag dumating ang panahon.
At dito mo makikita ang tunay na halaga ng stealth saving. Hindi ito flashy, hindi ito pang flex, hindi ito pang post sa social media. Pero ito ang magliligtas sa iyo sa oras ng pangangailangan. Ito ang magbibigay sa iyo ng freedom na hindi mo kailangang humiram sa iba. Ito ang magbibigay sa iyo ng peace of mind na kahit anong mangyari, may pera kang masasandalan. Ang stealth saving ay invisible, pero ito ang tunay na yaman. Tahimik, steady, at protektado. At kapag natutunan mong gawin ito, mas magiging malaya ka, mas magiging secure ka, at mas magiging handa ka sa future. Chapter 3: Mastery of Aggressive Frugality, the High-Value Basura Habit. Maraming Pilipino ang natatakot sa salitang kuripot. Parang insulto kapag tinawag kang kuripot. Kasi iniisip ng tao na hindi ka marunong gumastos, na parang wala kang pakialam sa enjoyment ng buhay. Pero ang aggressive frugality ay ibang-iba. Hindi ito pagiging kuripot. Ito ay pagiging strategic sa bawat sentimo. Ang tunay na matalinong tao, hindi basta-basta gumagastos. Alam niya kung saan napupunta ang pera at alam niya kung paano i-maximize ang bawat piso. Ang tawag dito ay mastery of aggressive frugality, ang kakayahang gawing high value ang bawat basura, ang kakayahang gawing asset ang bawat sentimo na dati ay lumalabas lang ng walang saysay. Kung tutuusin, ang pinakamalaking kalaban ng ipon na ay hindi yung malalaking gastos, hindi yung kotse, hindi yung bahay, hindi yung tuition. Ang pinakamalaking kalaban ng ipon ay yung maliliit na leaks sa budget. Yung milk tea na 150 pesos, yung Grab ride na 200 pesos, yung monthly subscription na 300 pesos. Kapag tiningnan mo individually parang maliit lang. Pero kapag pinagsama-sama, malaki pala. Isipin mo na lang, kung araw-araw kang bumibili ng milk tea na 150 pesos, sa loob ng isang buwan, 4,500 pesos na yon. Sa loob ng isang taon, 54,000 piso. At kung ilalagay mo yun sa stocks or lupa, malaki na ang magiging value. Ang tawag dito ay high-value basura habit. Yung mga maliliit na gastos na kapag pinagsama-sama, pwedeng maging puhunan. Ang aggressive frugality ay tungkol sa paghanap ng leaks sa budget. Hindi mo kailangan tanggalin lahat ng enjoyment sa buhay. Ang kailangan mo lang ay maging strategic. Kung mahilig ka sa milk tea, pwede naman paminsan-minsan. Pero kung araw-araw, yun ang leak. Kung mahilig ka sa Grab, pwede naman paminsan-minsan. Pero kung araw-araw, yun ang leak. Ang mastery of aggressive frugality ay tungkol sa pag-control ng leaks. Hindi mo kailangan maging kuripot. Ang kailangan mo lang ay maging matalino. Isang powerful na tool dito ay ang 72-hour rule. Bago ka bumili ng kahit anong hindi kailangan, maghintay ka ng 3 araw. Kung after 72 hours, hindi mo na iniisip yung item, huwag mo nang bilhin. Ang 72-hour rule ay parang filter. Kapag impulse buy lang, mawawala agad ang desire. Kapag talagang kailangan, mananatili sa isip mo. At kapag mananatili, saka mo lang bilhin. Sa ganitong paraan, mababawasan ang leaks sa budget. Hindi ka basta-basta bibili ng bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Isipin mo na lang, may isang empleyado na mahilig sa gadgets. Nakakita siya ng bagong earphones na 1,500 pesos. Gusto niyang bilhin agad. Pero dahil may 72-hour rule siya, naghintay muna siya ng 3 araw. After 72 hours, hindi na niya iniisip yung earphones. Ang ending, hindi siya gumastos. At yung 1,500 pesos, napunta sa ipon. Kung wala siyang 72-hour rule, impulse buy agad. Ang ending, leak sa budget. Ang aggressive frugality ay tungkol sa pag-control ng impulse, tungkol sa pag-filter ng gastos, tungkol sa pagiging strategic sa bawat sentimo. Sa lokal na konteksto, napakaraming leaks sa budget ng mga Pilipino. Isa na dito ang pagkain.
Dahil sa convenience ng Foodpanda at GrabFood, madalas tayong umorder kahit hindi naman kailangan. Isipin mo na lang, kung araw-araw kang umorder ng lunch na 200 pesos, sa loob ng isang buwan, 6,000 pesos na yon. Sa loob ng isang taon, 72,000 pesos. Samantalang kung nagbaon ka ng pagkain sa opisina, baka 50 pesos lang ang gastos mo per meal. Ang laki ng matitipid. Ang meal prep ay isang practical na paraan ng aggressive frugality. Hindi lang ito nakakatipid, mas healthy pa. At syempre, mas strategic. Ang perang natipid sa meal prep, pwedeng ilagay sa stocks, pwedeng ilagay sa lupa, pwedeng ilagay sa MP2. Ang tawag dito ay high-value basura habit. Yung perang dati ay lumalabas lang sa pagkain, ngayon ay nagiging asset. Kung gusto mong maging practical, eto ang pwede mong gawin. Una, i-track ang lahat ng gastos mo sa loob ng isang buwan. Tingnan mo kung saan napupunta ang pera. Kapag nakita mong malaki ang napupunta sa milk tea, subscription, or Grab, yun ang leaks. Pangalawa, mag-set ng 72-hour rule. Bago ka bumili ng kahit anong hindi kailangan, maghintay ng 3 araw. Pangatlo, mag-meal prep. Magbaon ng pagkain sa opisina imbes na umorder araw-araw. Pang-apat, i-convert ang natipid sa investments. Kung nakatipid ka ng 1,000 pesos sa meal prep, ilagay mo sa MP2. Kung nakatipid ka ng 2,000 pesos sa subscriptions, ilagay mo sa stocks. Sa ganitong paraan, ang basura ay nagiging asset. Ang aggressive frugality ay hindi pagiging kuripot. Ito ay pagiging strategic. Ang kuripot, hindi gumagastos kahit kailangan. Ang strategic, gumagastos lang kapag may value. Ang kuripot, iniisip lang ang pagtitipid. Ang strategic, iniisip ang long-term growth. Ang aggressive frugality ay tungkol sa long-term growth. Kapag natutunan mong i-control ang leaks sa budget, mas lalaki ang ipon mo. Mas lalaki ang investments mo. Mas lalaki ang future mo. At syempre, mas magiging secure ka. Kung tutuusin, ang mastery of aggressive frugality ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa mindset. Kapag natutunan mong i-control ang leaks, mas magiging disciplined ka. Mas magiging mindful ka. Mas magiging intentional ka. Hindi ka basta-basta bibili ng bagay na hindi mo kailangan. Hindi ka basta-basta gagastos ng pera na pwede namang i-invest. Ikaw ay magiging master ng sarili mong budget. Ikaw ay magiging master ng sarili mong future. At dito mo makikita ang tunay na halaga ng aggressive frugality. Hindi ito flashy. Hindi ito pang flex. Hindi ito pang post sa social media. Pero ito ang magbibigay sa iyo ng freedom. Ito ang magbibigay sa iyo ng peace of mind. Ito ang magbibigay sa iyo ng security. Ang aggressive frugality ay invisible. Pero ito ang tunay na yaman. Tahimik, steady, at strategic. At kapag natutunan mong gawin ito, mas magiging malaya ka. Mas magiging secure ka. At mas magiging handa ka sa future. Chapter 4. Building the Fortress of Solitude, Emergency Fund, and Insurance. Bago ka sumabak sa negosyo, bago ka mag-invest sa stocks, bago ka bumili ng lupa o magbukas ng bagong venture, siguraduhin mo muna na hindi ka guguho sa isang pagkakasakit o sakuna. Dahil kahit gaano ka katalino sa pera, kahit gaano ka kagaling sa negosyo, kung wala kang safety net, isang malubhang sakit lang o isang aksidente, pwede nang mag-collapse ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang tunay na fortitude ay hindi lang tungkol sa tapang, hindi lang tungkol sa risk-taking. Ang tunay na fortitude ay tungkol sa peace of mind. Kapag alam mong may sasalo sa iyo, hindi ka magiging emotional sa investment. Hindi ka matataranta sa negosyo. Hindi ka matatakot sa risk. Dahil alam mong kahit anong mangyari, may fortress of solitude kang masasandalan. Ang konsepto ng fortress of solitude ay simple. Kailangan mong magtayo ng emergency fund at kumuha ng insurance bago ka mag-invest. Ang emergency fund ay parang invisible shield. Kapag nawalan ka ng trabaho, may pera kang masasandalan. Kapag nagkasakit ka, may pera kang panggastos. Kapag may sakuna, may pera kang pang-recover. Ang insurance naman ay parang safety net.
Kapag nagkasakit ka, hindi mo kailangang ubusin ang ipon mo. Kapag naospital ka, may sasalo sa gastos. Ang emergency fund at insurance ay hindi glamorous, hindi flashy, hindi pang flex. Pero ito ang tunay na foundation ng financial freedom. Dahil kahit anong mangyari, hindi ka guguho. Isipin mo na lang. May isang empleyado na kumikita ng 30,000 pesos kada buwan. Kung wala siyang emergency fund at bigla siyang nawalan ng trabaho, stress agad. Wala siyang pambayad ng renta, wala siyang pambayad ng bills, wala siyang pambayad ng pagkain. Ang ending, uutang siya. At kapag umutang, lalong mahihirapan. Samantalang kung may emergency fund siya na 6 na buwan na halaga ng expenses, steady siya. Kung ang monthly expenses niya ay 20,000 pesos, ang 6-month emergency fund ay 120,000 pesos. Kapag nawalan siya ng trabaho, may 6 months siyang breathing room. Hindi siya matataranta, hindi siya magpapanik. May oras siya para maghanap ng bagong trabaho, para mag-recover, para magplano. Ang tawag dito ay peace of mind. Ang actionable step dito ay malinaw. Buuin ang 6-month emergency fund. I-compute mo muna ang monthly expenses mo. Isama mo ang renta, kuryente, tubig, pagkain, transportasyon, at iba pang essentials. Halimbawa, kung ang monthly expenses mo ay 15,000 pesos, ang 6-month emergency fund ay 90,000 pesos. Kung ang monthly expenses mo ay 20,000 pesos, ang 6-month emergency fund ay 120,000 pesos. Kapag nabuo mo ito, mas magiging secure ka. Hindi ka matataranta sa emergencies. Hindi ka dependent sa utang. Hindi ka dependent sa tulong ng iba. Ikaw ay may fortress of solitude. Kasama ng emergency fund, kailangan mo rin ng insurance. Sa Pilipinas, marami ang umaasa sa PhilHealth. Pero alam natin na hindi sapat ang PhilHealth. Kapag malubhang sakit, kulang ang coverage. Kaya kailangan mong kumuha ng HMO o health insurance na akma sa budget mo. Kung hindi kaya ang full coverage, pwede kang magsimula sa prepaid health cards. Maraming hospitals at providers sa Pilipinas ang nag-aalok ng prepaid health cards na pwedeng gamitin sa check-up, laboratory, or emergency confinement. Hindi ito kasing comprehensive ng full insurance pero malaking tulong na. Ang mahalaga, may safety net ka. Hindi mo kailangang ubusin ang ipon mo sa isang sakit. Hindi mo kailangang magbenta ng gamit para lang makapagpa-ospital. Ang insurance ay invisible, pero ito ang tunay na yaman. Sa lokal na konteksto, napakaraming Pilipino ang bumabagsak dahil sa isang malubhang sakit. Isang cancer lang, isang operasyon lang, isang aksidente lang, ubos ang ipon. Ang masakit pa, minsan, balik sa hirap. Isang malubhang sakit lang, mahirap na uli. Kaya napakahalaga ng fortress of solitude. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para magkaroon ng peace of mind. Ang kailangan mo lang ay emergency fund at insurance. Kapag meron ka nito kahit anong mangyari, hindi ka guguho, hindi ka matataranta, hindi ka magpapanik. Ikaw ay steady. Ikaw ay secure. Ikaw ay may fortress of solitude. Kung gusto mong maging practical, ito ang pwede mong gawin. Una, i-compute ang monthly expenses mo. Isulat mo lahat ng essentials. Pangalawa, mag-set ng target na 6 months worth ng expenses. Pangatlo, mag-ipon ng fixed amount buwan-buwan para sa emergency fund. Halimbawa, kung ang target mo ay 90,000 pesos at kaya mong mag-ipon ng 5,000 pesos kada buwan, sa loob ng 18 months, mabubuo mo ang emergency fund. Pang-apat, maghanap ng insurance na akma sa budget mo. Kung kaya mo ang HMO, mag-HMO o ka. Kung hindi, magsimula sa prepaid health cards. Pang-lima, huwag mong galawin ang emergency fund. Hayaan mong maging invisible shield. Kapag dumating ang emergency, saka mo lang ito bubuksan. Ang fortress of solitude ay hindi glamorous.
Hindi ito pang flex. Hindi ito pang post sa social media. Pero ito ang magliligtas sa iyo sa oras ng pangangailangan. Ito ang magbibigay sa iyo ng freedom na hindi mo kailangang humiram sa iba. Ito ang magbibigay sa iyo ng peace of mind na kahit anong mangyari, may pera kang masasandalan. Ang emergency fund at insurance ay invisible, pero ito ang tunay na yaman. Tahimik, steady, at protektado. At kapag natutunan mong gawin ito, mas magiging malaya ka. Mas magiging secure ka. At mas magiging handa ka sa future. Chapter 5. The Silent Asset Accumulation. Passive Income Without the Noise. Sa panahon ngayon, parang naging normal na kapag gusto mong kumita ng extra, kailangan mong magbenta. Magbenta ng kung ano-ano sa social media, magbenta ng produkto sa Shopee or Lazada, o magbenta ng kung anong trending na item sa kapitbahay. Walang masama sa pagbebenta, pero hindi lahat ay para doon. May mga tao na hindi komportable mag-post ng produkto araw-araw, hindi mahilig mag-recruit ng downline, at hindi rin mahilig makipag-bargain sa mga buyers. Ang tanong, pwede ka bang kumita ng tahimik nang hindi kailangang magbenta? Ang sagot ay oo. Dito pumapasok ang konsepto ng silent asset accumulation, ang pagpaparami ng pera nang hindi mo kailangang mag-ingay, mag-flex, o magbenta ng kung ano-ano. Ang silent asset accumulation ay tungkol sa passive income. Passive income ay yung pera na kumikita kahit hindi ka actively nagtatrabaho para dito. Hindi mo kailangan magbenta, hindi mo kailangan mag-post, hindi mo kailangan mag-recruit. Ang kailangan mo lang ay mag-invest. Etin sa Pilipinas, may mga legit na paraan para magkaroon ng passive income ng tahimik. Isa na dito ang dividend-paying stocks. Kapag bumili ka ng shares sa isang kumpanya na nagbibigay ng dividends, tuwing may kita sila bibigyan ka ng parte. Tahimik lang, steady, at walang ingay. Isa pa ay ang Pag-ibig MP2. Ito ay government-backed savings program na tax-free at may guaranteed returns. Maglalagay ka lang ng fixed amount buwan-buwan, hayaan mong lumago ng 5 years, at tahimik kang kikita. Isa pa ay ang REITs o Real Estate Investment Trusts. Para kang may share sa isang mall o office building at tuwing may kita sila sa renta, bibigyan ka ng parte, tahimik, steady at walang ingay. Isipin mo na lang, may isang empleyado na kumikita ng 25,000 pesos kada buwan. Kung maglalaan siya ng 3,000 pesos buwan-buwan sa Pag-ibig MP2, sa loob ng 5 years may 180,000 pesos na siya. At dahil may dividends pa, lalaki pa ang value. Hindi niya kailangan magbenta ng sabon, hindi niya kailangan magbenta ng kape, hindi niya kailangan magbenta ng kung ano-ano. Tahimik lang siyang nag-iipon, tahimik lang siyang nag-i-invest, tahimik lang siyang kumikita. Ang tawag dito ay silent asset accumulation. Ang actionable step dito ay malinaw. Maglaan ng fixed amount buwan-buwan para sa MP2. Hindi kailangan malaki agad. Kahit 1,000 pesos lang buwan-buwan, malaking tulong na. Ang mahalaga ay consistency. Kapag consistent ka, lalaki ang ipon mo. At dahil tax-free at guaranteed ng gobyerno, hindi ka matataranta. Hayaan mong lumago ng 5 years ng tahimik. Kapag dumating ang maturity, saka mo lang bubuksan. At kapag binuksan mo, makikita mo na lumaki na pala ang pera mo nang hindi mo namamalayan. Ang silent asset accumulation ay tungkol sa patience. Hindi ito instant, hindi ito flashy, pero ito ay steady, secure, at guaranteed. Sa lokal na konteksto, maraming Pilipino ang gustong bumili agad ng lupa. Ang problema, maliit pa ang capital. Kapag pinilit bumili ng lupa ng maliit ang capital, madalas nauuwi sa utang. At kapag may utang, stress, samantalang kung magsimula ka muna sa MP2, mas practical. Dahil maliit lang ang minimum, tax-free at guaranteed ng gobyerno. Hindi mo kailangan ng milyon para magsimula. Kahit 1,000 pesos lang buwan-buwan, pwede na. At habang lumalaki ang ipon mo,
Pwede mong gamitin ito bilang stepping stone para sa mas malaking investments tulad ng lupa or negosyo. Ang silent asset accumulation ay tungkol sa practicality. Hindi mo kailangan magmadali. Hindi mo kailangan mag-flex. Ang kailangan mo lang ay patience at consistency. Isipin mo rin ang psychological benefit ng silent asset accumulation. Kapag alam mong may pera kang lumalago ng tahimik, mas relaxed ka, hindi ka pressured na magbenta. Hindi ka pressured na mag-post, hindi ka pressured na mag-recruit. Ikaw ay steady, ikaw ay secure, ikaw ay may peace of mind. At dahil tahimik ang growth, hindi ka rin natutukso na gastusin agad. Hindi mo ito nakikita araw-araw, kaya hindi ka nag-iisip na may extra ako, bili na lang ako ng bagong cellphone. Ang silent asset accumulation ay parang invisible wealth. Hindi mo nakikita, pero nandyan, hindi mo iniisip, pero lumalaki. At kapag dumating ang panahon na kailangan mo ng pera, saka mo lang bubuksan. At dun mo mararamdaman ang tunay na yaman, yung tahimik, yung steady, yung secure. Kung tutuusin, ang silent asset accumulation ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa mindset. Kapag natutunan mong mag-invest ng tahimik, mas magiging disciplined ka. Mas magiging patient ka. Mas magiging long-term thinker ka. Hindi ka basta-basta bibili ng bagay na hindi mo kailangan. Hindi ka basta-basta gagastos ng pera na pwede namang i-invest. Ikaw ay magiging master ng sarili mong future. Ikaw ay magiging master ng sarili mong freedom. At dito mo makikita ang tunay na halaga ng silent asset accumulation. Hindi ito flashy, hindi ito pang flex, hindi ito pang post sa social media. Pero ito ang magbibigay sa iyo ng freedom. Ito ang magbibigay sa iyo ng peace of mind. Ito ang magbibigay sa iyo ng security. Ang Pag-ibig MP2, dividend-paying stocks, at REITs ay invisible, pero ito ang tunay na yaman. Tahimik, steady, at protektado. At kapag natutunan mong gawin ito, mas magiging malaya ka. Mas magiging secure ka. At mas magiging handa ka sa future. Chapter 6. Skill Stacking. Ang hidden engine ng kita. Kung tutuusin, ang pinakamalakas na investment ay hindi pera. Hindi ito stocks. Hindi ito lupa, hindi ito negosyo. Ang pinakamalakas na investment ay ang kakayahan mong kumita ng mas malaki. Ang tawag dito ay skill stacking. Ang pagbuo ng mga high-income skills na magdadagdag ng cash flow sa buhay mo. Dahil kahit gaano ka mag-ipon, kung maliit ang pumapasok na pera, limitado pa rin ang growth. Pero kapag natutunan mong dagdagan ng kita, mas mabilis kang makakaipon, mas mabilis kang makaka-invest, at mas mabilis kang makakaabot sa financial freedom. Ang konsepto ng skill stacking ay simple. Huwag lang mag-ipon, dagdagan ang cash flow. Mag-aral ng skills na in-demand, yung mga skills na kaya mong pagkakitaan kahit part-time lang. Sa panahon ngayon, napakaraming high-income skills na pwede mong matutunan ng libre. Sales, digital marketing, paggamit ng AI tools, o specialized trades tulad ng video editing, copywriting, o coding. Ang maganda pa, hindi mo kailangan ng diploma para dito. Ang kailangan mo lang ay oras, disiplina, at willingness na matuto. Kapag natutunan mo ang isang skill, pwede mo itong pagkakitaan. Kapag natutunan mo ang dalawang skills, mas malaki ang value mo. Kapag natutunan mo ang tatlong skills, mas mataas ang rate mo. Ang tawag dito ay stacking. Kapag pinagsama-sama mo ang skills, mas malakas ang engine ng kita. Isipin mo na lang, may isang empleyado na kumikita ng 20,000 pesos kada buwan sa regular na trabaho. Kung mag-aaral siya ng digital marketing sa gabi at makakuha ng freelance project na 5,000 pesos kada buwan, dagdag income na yon. Kung matutunan pa niya ang video editing at makakuha ng project na 7,000 pesos kada buwan, mas malaki pa. Ang ending, hindi lang 20,000 pesos ang kita niya. Pwede itong maging 32,000 piso. At kung magpapatuloy siya sa skill stacking, mas lalaki pa. Ang tawag dito ay hidden engine ng kita. Hindi ito nakikita ng iba, hindi ito flashy,
Pero ito ang tunay na nagpapalakas ng cash flow. Ang actionable step dito ay malinaw. Maglaan ng 1 hour bawat gabi para mag-aral ng bagong skill. Hindi mo kailangan ng mahal na course. Pwede kang magsimula sa YouTube, sa free courses online, o sa mga tutorials na available sa internet. Ang mahalaga ay consistency. Kapag consistent ka, matututo ka. Kapag natuto ka, pwede mong pagkakitaan. Kapag kumita ka, mas lalaki ang cash flow mo. At kapag lumaki ang cash flow mo, mas mabilis kang makakaipon, mas mabilis kang makaka-invest, mas mabilis kang makakaabot sa financial freedom. Sa lokal na konteksto, napakaraming Pilipino ang gustong mag-freelance o mag-side hustle. Ang problema, natatakot sila na baka malaman ng kumpanya. Pero ang totoo, pwede kang maging freelancer or side hustler sa gabi habang may regular na trabaho sa umaga nang hindi nalalaman ng kumpanya. Ang kailangan mo lang ay disiplina. Kapag tapos na ang trabaho mo sa opisina, maglaan ka ng 1 hour para mag-aral ng bagong skill. Kapag natutunan mo na, maghanap ka ng project online. Maraming platforms na nag-aalok ng freelance work. Hindi mo kailangan ipaalam sa kumpanya. Ang mahalaga, hindi mo pinapabayaan ang main job mo. Ang side hustle ay extra. Ang side hustle ay hidden engine. Ang side hustle ay tahimik na nagpapalakas ng cash flow mo. Isipin mo rin ang psychological benefit ng skill stacking. Kapag alam mong may extra income ka, mas relaxed ka. Hindi ka pressured sa bills, hindi ka pressured sa utang, hindi ka pressured sa gastos. Ikaw ay steady, ikaw ay secure, ikaw ay may peace of mind. At dahil galing sa skills ang extra income, hindi ito dependent sa kumpanya. Hindi ito dependent sa boss. Hindi ito dependent sa sahod. Ikaw mismo ang may control. Ikaw mismo ang may power. Ikaw mismo ang may hidden engine ng kita. Kung tutuusin, ang skill stacking ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa mindset. Kapag natutunan mong mag-aral ng bagong skills, mas magiging disciplined ka, mas magiging patient ka, mas magiging long-term thinker ka. Hindi ka basta-basta dependent sa sahod. Hindi ka basta-basta dependent sa kumpanya. Ikaw ay independent. Ikaw ay empowered. Ikaw ay master ng sarili mong future. At dito mo makikita ang tunay na halaga ng skill stacking. Hindi ito flashy. Hindi ito pang flex. Hindi ito pang post sa social media. Pero ito ang magbibigay sa iyo ng freedom. Ito ang magbibigay sa iyo ng peace of mind. Ito ang magbibigay sa iyo ng security. Ang skill stacking ay invisible, pero ito ang tunay na yaman. Tahimik, steady, at protektado. At kapag natutunan mong gawin ito, mas magiging malaya ka. Mas magiging secure ka. At mas magiging handa ka sa future. Chapter 7. The Legacy of Silence. Generational Wealth Strategy. Ang tunay na layunin ng financial mastery ay hindi lang para sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging sikat, hindi ito tungkol sa flex culture, at hindi rin ito tungkol sa instant gratification. Ang tunay na layunin ay ang kalayaan, ang freedom na hindi ka naalipin ng utang, ng bills, o ng pressure ng lipunan. At higit sa lahat, ang layunin ay ang iwanan ang pamilya mo ng matibay na pundasyon. Ang tawag dito ay Legacy of Silence. Tahimik, steady, at hindi flashy. Pero ito ang tunay na yaman na tumatawid sa henerasyon. Ang konsepto ng Legacy of Silence ay simple. Ang financial mastery ay natatapos sa estate planning at sa pagtuturo sa susunod na henerasyon ng tamang ugali sa pera. Hindi sapat na ikaw lang ang marunong mag-ipon. Hindi sapat na ikaw lang ang marunong mag-invest. Kailangan mong turuan ang mga anak mo, ang asawa mo, at ang pamilya mo ng tamang mindset. Dahil kung ikaw lang ang marunong at hindi mo naipasa ang kaalaman, mauubos din ang yaman. Pero kapag naipasa mo ang ugali, ang disiplina, at ang mindset, magpapatuloy ang yaman. Magpapatuloy ang legacy. Magpapatuloy ang freedom. Isipin mo na lang, may isang magulang na nag-ipon ng 1 million pesos. Kung hindi niya tinuruan ang anak niya ng tamang ugali sa pera,
pwedeng maubos ang 1 million pesos sa luho. Pero kung tinuruan niya ang anak niya ng delayed gratification, ng discipline, at ng strategic spending, ang 1 million pesos ay pwedeng maging 2 million, 3 million, o higit pa. Ang tunay na yaman ay hindi lang pera. Ang tunay na yaman ay ugali. Ang tunay na yaman ay mindset. Ang tunay na yaman ay legacy. Ang actionable step dito ay malinaw. Gumawa ng listahan ng lahat ng assets at accounts. Isulat mo lahat ng bank accounts, investments, properties, at insurance policies. Ilagay mo sa isang dokumento na madaling maintindihan ng pamilya mo. Hindi ito tungkol sa pag-flex. Ito ay tungkol sa transparency. Kapag dumating ang panahon na hindi mo na kayang hawakan ang finances, alam ng pamilya mo kung saan hahanapin ang assets. Hindi sila maliligaw, hindi sila magpapanik, may guide sila. At kasabay nito, turuan mo ang mga anak o asawa tungkol sa delayed gratification. Turuan mo sila na hindi lahat ng gusto ay kailangan agad. Turuan mo sila na ang tunay na success ay hindi instant. Ang tunay na success ay patience, discipline, at long-term vision. Sa lokal na konteksto, napakaraming Pilipino ang nasa tinatawag na sandwich generation. Ito yung henerasyon na sumasalo sa magulang at sa anak. Ikaw ang nagbabayad ng bills ng magulang. Ikaw ang nagbabayad ng tuition ng anak. Ikaw ang nagbabayad ng lahat. Ang ending, ikaw ang nauubos. Ikaw ang stressed. Ikaw ang walang ipon. Ang legacy of silence ay tungkol sa paglipat mula sa sandwich generation patungo sa pagiging wealth generator. Kapag natutunan mong magtayo ng matibay na pundasyon, hindi na kailangan ng anak mo na sumalo sa iyo. Hindi na kailangan ng apo mo na mag-sacrifice para sa iyo. Ikaw ang magbibigay ng freedom. Ikaw ang magbibigay ng foundation. Ikaw ang magbibigay ng legacy. Isipin mo rin ang psychological benefit ng legacy of silence. Kapag alam mong may matibay na pundasyon ng pamilya mo, mas relaxed ka. Hindi ka pressured sa bills, hindi ka pressured sa utang, hindi ka pressured sa gastos. Ikaw ay steady, ikaw ay secure, ikaw ay may peace of mind. At dahil naipasa mo ang ugali sa susunod na henerasyon, hindi ka natatakot na mauubos ang yaman. Alam mong marunong sila. Alam mong disciplined sila. Alam mong strategic sila. Ang legacy of silence ay invisible, pero ito ang tunay na yaman. Tahimik, steady, at protektado. Kung tutusin, ang legacy of silence ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa values. Kapag natutunan mong turuan ang pamilya mo ng tamang ugali sa pera, mas magiging disciplined sila. Mas magiging patient sila. Mas magiging long-term thinkers sila. Hindi sila basta-basta dependent sa instant gratification. Hindi sila basta-basta dependent sa flex culture. Sila ay independent. Sila ay empowered. Sila ay masters ng sarili nilang future. At dito mo makikita ang tunay na halaga ng legacy of silence. Hindi ito flashy, hindi ito pang flex, hindi ito pang post sa social media, pero ito ang magbibigay sa iyo ng freedom. Ito ang magbibigay sa iyo ng peace of mind. Ito ang magbibigay sa iyo ng security. Ang estate planning, ang listahan ng assets, at ang pagtuturo ng delayed gratification ay invisible. Pero ito ang tunay na yaman. Tahimik, steady, at protektado. At kapag natutunan mong gawin ito, mas magiging malaya ka. Mas magiging secure ka. At mas magiging handa ka sa future. At higit sa lahat, mas magiging handa ang pamilya mo. Dahil ang tunay na yaman ay hindi lang para sa sarili. Ang tunay na yaman ay legacy. Ang tunay na yaman ay freedom na tumatawid sa generation. Ang lahat ng aral na ibinahagi sa seryeng ito ay nakatuon sa pagbibigay ng tamang mindset, disiplina, at praktikal na hakbang para sa mas maayos na pamumuhay pagdating sa pera. Hindi ito tungkol sa pagiging sikat. Hindi ito tungkol sa flex culture, kundi tungkol sa pagiging malaya. Malaya sa utang, malaya sa pressure, at malaya sa takot na baka bukas
ay wala ka ng masasandalan. Ang bawat konsepto tulad ng invisible wealth, stealth saving, aggressive frugality, emergency fund, silent asset accumulation, skill stacking, at generational wealth strategy ay mga hakbang na kayang sundan ng ordinaryong Pilipino. Hindi mo kailangan ng milyon para magsimula. Ang kailangan mo lang ay disiplina, consistency, at tamang mindset. Mahalaga ring tandaan na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa social media. Hindi ito dami ng likes, hindi ito dami ng branded items, kundi ang peace of mind na may ipon ka, may protection ka, at may plano ka para sa pamilya mo. Ang mga hakbang na ito ay hindi instant, hindi ito magic. Pero kapag ginawa mo ng tuloy-tuloy, makikita mo ang resulta, tahimik, steady, at siguradong magbibigay ng kalayaan. At higit sa lahat, ang tunay na legacy ay hindi lang pera. Ang tunay na legacy ay ang ugali at disiplina na naipapasa sa susunod na henerasyon. Kapag natutunan ng pamilya mo ang delayed gratification, ang tamang mindset, at ang strategic na paggamit ng pera, magpapatuloy ang yaman. Magpapatuloy ang freedom. Magpapatuloy ang legacy. Gawin mong tahimik, gawin mong invisible, gawin mong protektado. Dahil sa huli, ang tunay na yaman ay hindi nakikita, pero ramdam mo sa sarili mo at sa pamilya mo. Ang lahat ng information sa video na ito ay para sa education at inspirasyon lamang. Hindi ito financial advice. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles at ito ang Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.